Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Ang magbantay po ta karon, mag-ingat ta kay doon naman tay mga tanang butanggod sa kalibutan, doon naman tay mga pagsulay sa kinabuhi. Mao nga ang pagsulay, siyempre narag tuyok-tuyok sa ato ang grupo. Mao nga magbantay mo kay sulayon na mo kay kanang makaapil ana ang salaon man na, salaon sa Ginoo. Muna ang pagsala sa Ginoo, doon na po siya gamiton nga mga himuong instrumento. Salaan. Nga mo'y musala.
Oh, mao nga kung magpadala pud mo ana, no, magpadala mo, adili mo makaapil sa kadaugan, nga ang kadaugan mao kana ang magmaya, no, magsaya. Kamo mga langit, mga propeta, mga balaan, no, ngano man kay gipahimutang sa Dios una propeta, apostolis, sunod mga propeta, sunod mga ebanghelista, sunod mga pastor. Asa man na sila gipang-assign? Ang mga pastor gi-assign sa barangay, ang mga ebanghelista gi-assign sa bawat municipality sa buong Pilipinas, no? Ang mga propeta gi-assign sa bawat probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga apostolis i-assign ni Malahari sa bawat region. Kunya, ug dili ta makapil sa kadaugan nga magmaya ta kay humana ang extension nga usa ka oras para sa Iglesia ni Kristo. Kay ang musunod ana nga mugahom mao na mandayon kanang gingharian sa Dios, kanang kingdom of God na mandayon ang mugahom. Sao naman na mao nga kung kinsa gitong gipangtawag mura toy makaapil, no? Kay biro mo do na tay grand parade nga pagahimuon sa 2024 April 11, no? Grand parade sa mga hari at rayna. Dili man na grand parade ni Dario. Dili na grand parade ni Dario. Kaya kana mga hari o rayna nga mo'y nagkupot sa gingharian sa Dios gikan sa barangay, municipal, province ngadto sa region. Dili na programa ni Dario. Programa kana sa Dios nga walay lain si mahal na Hari Pilimon Ondo Coriam Bonanza. Pinaagi siyang gingharian. Walay Dario diha. Kay walay mga hari o rayna si Dario. Ang dunay hari o rayna kanang Dios lang. Kay kanang Dios nagaingon, hari sa mga hari. Kayong hari sa mga hari, dili siya muhari nga siya ra mag-inusara. Mubitaw nga sa hari sa mga hari. Pangingog mga, doon na siya kauban. Nga mga hari, pod, hari sa barangay. O, di ba? Hari sa barangay. Pag lalaki ang mudawat, sa posisyon, hari sa barangay. Pag babae, rayna sa barangay. Pag sa lungsod, kung babae ang mudawat, rayna. Rayna siya sa lungsod. Kung lalaki pod, hari pod sa lungsod. Pag sa probinsya, pag hari ang mudawat, siya mo'y hari sa probinsya. Kung babae pod, rayna. Kaya siya may leader. Rayna siya sa probinsya pod. Mausap sa region, na mga hari. Ang rayna na, siyempre, kan ilang asawa, no? Kay human sa region, nadayon ang hari sa mga hari. King of all kings. Diyos sa mga Diyos. Panginoon sa mga Panginoon. Yan ang gitawag man nagpanginoon sa mga Panginoon. Kay dunay, kadto di ang leader sa barangay, di na matawag Panginoon. Di na matawag Panginoon na. Kanang leader sa lungsod, di na matawag og Panginoon. Kanang leader sa probinsya, di na matawag og Panginoon. Yung sa region, munang gitawag diha, Panginoon sa mga Panginoon. Diyos sa mga Diyos. Nganong gitawag man nag Diyos sa mga Diyos? Kay dunay Diyos dito sa barangay. Diyos lang nga gamay. No? Doon na po'y Diyos dito sa lungsod,
sa probinsya, sa region. Kag di mo sugot og tawag og Dios, huna-huna duha ra ka klase ang tao sa kalibutan. Dios ra og demonyo. Kamo mamili mo. Mahimo mong demonyo o mahimo mong Dios. Pero Dios tang gagmay, dili ta Dios nga dako. Kay ang Dios nga dako mao katong Dios nga mo'y naglalang sa tanang butang sa kalibutan. Mo kanay Dios nga dako. Mo nang capital letter. Sige man capital letter. Man Dios gani ang gamay small letter na. Ingon ana. Mo kana mga kaigsuonan. No? Munay hari sa mga hari. Kay dunay hari sa barangay. So nasa inyo 'yan. No? Kay kanang Dios tanang butang sa kalibutan. Mubitaw ang Ginoo nagaingon, magpadala ako daghang mga ayagan. Mga ayagan. Ayagan. Ang dili mo lusot mo to iyaha, pero katong mulusot ay dili to iyaha. Munang naay daghang mga ayagan ron. Naay ayagan. Kay ang Dios nagaingon, ipatindog niya ang gingharian sa Dios bisan sa masamok nga panahon. Masamok nga panahon. Muna nga magbantay ta, mag-ingat ta, labi na itong mga hindawat sa posisyon bilang mga leader sa gobyerno sa Diyos nga mao ka ng kingdom of God. Kingdom of God. Unang kadtong mga dili mo lusot sa ayagan, mo to'y tinuod na anak sa Diyos. Wa man siya nagpatinag, wa man siya nagpatintal, wala man siya nagpadala sa mga pagsulay. Kaya kanang mga pagsulay, padala sa Diyos na. No? Padala sa Diyos na mga pagsulay. Kay ang Ginoo nagaingon, kung unsa kadako ang inyong pagtuo mo say gidakon sa pagsulay. Na? Mituo ka sa gingharian sa Diyos. Imbes nga mituo ka sa gingharian sa Diyos, no? Nagtuman na ka sa kabalauran, tulumanon kasaguan, no? Misunod na ka sa mga obligasyon. Kaya ang posisyon kaakibat man ang obligasyon, kaya ang obligasyon mo man kana ang magpalig-on sa atong posisyon. Karon, kung di ka kasabot anang mga pagsulay sa kinabuhi, mulusot ka. Mawad-an kag gana. No? Mawad-an kag pagtuo o pagsalig. Nga mo hinungdan nga muna giingon sa kasabihan nga ang umaayaw hindi magwawagi. No? Ang umaayaw hindi magwawagi. So hindi ka talaga magwawagi. Bakit? Umaayaw ka eh. Bakit? Yung mga pagsulay, mga pagsubok sa buhay, aba, niramdam mo. Niramdam mo. Tingnan mo ngayon, pagpatindog sa gobyerno sa Diyos, naay mga pagsulay. Yung mga pagsulay na yan, padala din yan sa Panginoon para subukin kung ikaw ba'y karapat-dapat. Karapat-dapat jud ka nga mahimong leader sa divino gobyerno sa Diyos, sa kingdom of God. Muna nga magbantay ta kay kanang mga musulay nato ron, mugamit na nag-text, mugamit na nag-cellphone, no? Mugamit nag-cellphone, mutsat pa na aron ka sulayon ka, no? Tawagan ka, i-chat ka, i-text ka,
No? Sulayan ka og unsa ka tinuod nga ikaw anak ka sa Dios. Ingon anak mga kaigalaan. Munang kanang mga pagsulay sa kinabuhi, Dios ra pud ang nagmukna ana. Kay ang Dios bitaw nagsulti. Ipatindog niya ang gingharian sa Dios bisan sa masamok nga panahon. Muna nga kung doon na may mga kasamok nga moabot sa kinabuhi, aba, isipin mo na lang nga pagsulay mo yan sa kinabuhi. Dili ta magpalingla anang mga pagsulay sa kinabuhi. Kay kung magpalingla ta anang mga pagsulay sa kinabuhi nga gipadala sa Dios aron mosulay anang mga tao kung unsa ka tinuod nga ikaw anak ka sa Dios. Unsa ka tinuod nga ikaw leader ka sa gingharian sa Dios. Unsa ka tinuod nga ikaw midawat ka sa imong posisyon as a leader sa barangay, sa lungsod, sa province o sa region. Unsa katibay, unsa kalig-on ang atong pagtuo. Muna nga ato ng bantayan. Kay ug dili ka kabantay ana, dili ta kabantay, sigurado gyud nga makalusot ta sa atong ayagan. Nga ayagan nga pagsulay sa Dios. Muna ana lang, no? Muna nga matag usa kanato do na tay mga pagsulay sa kinabuhi. Unsa katibay, unsa kalig-on ang imong pagtuo diha ni mahal na hari. Sulayon ka. Muna nga magbantay ta kay pila na lang kabulan moabot na dayon ang atong kadaugan. Kadaugan sa espiritual, kadaugan sa material. Nga ang gobyerno sa Dios nga mo kanang gingharian sa Dios as divine government of God ang nanagdala ang gahawid anang gobyerno ha mao kanang mga hari o mga reyna. Dili mga pastor, dili mga pari, bishop, kardinal, dili kana mo ay magdala sa divino gobyerno sa Dios. Daghan karon ang nagpromote og divino gobyerno sa Dios. Ang pangutana, unsay plataporma sa ilang panggobyerno? Unsay platform sa ilang divine government of God? Wala tay makita. Mao nga pasalamat ta ni mahal na hari. Dipatindog niya ang gingharian sa Dios. Kay dunay purpose ang gingharian sa Dios. Nga pagdumalahon kana sa mga hari o reyna. Gikan sa barangay, lungsod, province o region. Munay magdumala sa gobyerno sa Dios o the kingdom of God. So wala ni pinugsanay, no? Wala pinugsanay ni, pero di punta magmahay inig abot sa panahon. Kay ang gi-priority ani mga coordinators biya sa deuterium beneficiary. Muna nga diri sa Region 9, Region 10, Caraga, Region 11, Region 12. Nagpasalamat kami sa mga coordinators na nakasabot yun sa programa ni mahal na hari. Nga midawat sila sa another na naman paghamon sa kinabuhi. Nga dili lang sila basta coordinator kay human naman. Di naman sila matawag og coordinator kay staff naman ang panglisting sa deuterium. Staff naman. Munang back to beneficiary na lang sila. Magpaabot na lang sila sa
magmaterialize na ang project sa programa. Wala na sila'y posisyon. Pero kay sila man ang priority ni mahal na hari nga muay mo posisyon sa gobyerno sa Dios nga ipatindog sa nasod sa Pilipinas. Mao nga pasalamat kami sa mga coordinators, no? Diya sa Region 12 na kuan sila, nakasabot gid sila. Pati mga beneficiary nakasabot sila nga kaning gingharian sa Dios dili di ni reliyon, dili di ni usa ka sikta, kundi gobyerno sa Dios nga magahatag kanato og taas nga kinabuhi ug magahatag kanato og taas nga panginabuhi pinaagi aning Deuterium project sa Pilipinas. Mao nga salamat kami sa mga coordinators nga midawat kanamo sa mo ang pagmisyon sa sugo ni Malahari aron sa pagpasabot sa programa sa gingharian sa Dios nga gobyerno sa Dios nga ang gobyerno adunay mga programa nga usa sa programa mo ning Deuterium. Pasalamat usab kami diyan sa Region 11 ng mga coordinators nga dili na sila basta coordinators kundi midawat sila sa pagka-hari og reyna nga sa ilang mga posisyon sa barangay king and queen, mga municipal king and queen. Pasalamat kami na nakasabot kamo diha. Usab diri sa Caraga region, salamat kami na nakasabot sila. Iyakan pa ang mga tao nga wala nila damha nga ang ilang napaminawan sa radyo, sa DYAA, sa Radyo Cebu o sa mga Facebook, no? Makita nila o mayakap nila in personal. Makita nila in mayakap nila sa personal. Mao nga sangko sa langit ang ilang pagpasalamat. Sangko sa langit. Gidungog sa Dios ang ilang pagampo. Nga dili lang sa Facebook, dili lang sa radyo sila kundi makakita sila sa mga sinugo sa Dios nga gipadala. Diha sa Region 10, no? Under ni Hari Richard Prosiso. Salamat kami sa mga coordinators nga karon mga leaders na sila sa Divine Government of God. Aktibo sila. Gusto nila nga karong April 11, 2024 manganhi sila dinhi sa dapitan. Kay gusto sila nga makaapil sa Grand Farid sa mga hari ug reyna sa kadaugan sa gingharian sa Dios. Na? Ang uban nagkisi-kisi sila, nalipay, sangko sa langit. Tapos kita ang mga karaan, murag wala lang. Baliwala lang. Mao nga salamat kita ni Malahari nga dili man pwede nga magpatawag kag hari ug reyna unya wala kay gingharian. Mana pwede nga sikta ka imong grupo sikta unya nagpatawag kag hari ug reyna dili man na gingharian, sikta. Makauulaw ng magpatawag tag hari ug reyna nya wala tay gingharian. Si tawag ana patawag tag hari ug reyna wala tay gingharian, di matawag ana hari ng sablay. Pero kita sa Kingdom of God dili ta maulaw magpatawag hari ug reyna, no? Bisan sa atong mga kasuotan nagpatawag na tag hari ug reyna nga dili
kasuotan ng hari ug reyna. Wala ta maulaw ana. Kung sa pagkaha nga mugawas na ta, magpailan na ta, mubitaw nga nanatay ang atong mga sanina ana hari, no, hari ug reyna, mga reyna dress, tapos naay kapa, tapos yung mga hari din na anay kapa, no, dili ba manindog ang imong mga balahibo diha, manimbalot ang imong balahibo nga usa ka nga gitawag sa Dios aron makapanunod sa iyang gingharian nga mahimong official sa divine government of God. Di ba ka malipay ana? Kadaugan kay sunod kita sa iglesia ni Kristo. Sunod kita sa iglesia ni Kristo nga mo'y mugahom, nga mo'y muhari sa tibuok kalibutan sugod sa Pilipinas. Di ba ta malipay ana nga may pakita sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Pilipinas, nga ang nagdala sa gobyerno sa Dios mga hari ug reyna, makita nila sa ilang duha ka mga mata nga dili na ta ordinaryong tao. Mao nga karon nagpahimo na silang mga kapa, nagpahimo na silang kapa o mga reyna dress o mga sutana nga nindot kaayo, nindot nganuman kay mugawas na gudta sa kalibutan karong April 11, 2024. Timo kana ang kadaugan sumala sa 18:20 ng pinadayag. Basahan ninyo na. Kadaugan maglipay kamong mga langit, mga balaan, mga apostolis o mga propeta. Maglipay nganuman niabot na gud ang panahon nga mugawas na ta sa kalibutan, magpailan na ta sa kalibutan. Di ka kamalipay ana. Kunya ikaulaw nato na. Kaulaw nato. Naran ninyo na o ikaulaw ninyo. Kanang pag-perform, pagtawag nato og hari ug reyna. Kay ang Dios man nagasulti nga patindugon niya ang gingharian sa Dios. Kanang gobyerno sa Dios patindugon niya bisan sa masamok na panahon. Tanawa karon, di ba naggira na, nagsamok na ang nasod sa Israel, gubat na, dili pa na mao kay ipatindog ang gobyerno sa Dios sa bayan na og kagubot, no? Sa bayan na kagubot. Unya kana pong mga tao nga diha sa gingharian sa Dios, labi na kadtong mga naa sa posisyon karon, no? Salaon po na sa Ginoo. Unang sa sulti ni mahal na hari, magpadala ko mga daghan pang mga salaan nganuman aron maayab katong mo perform, maayab katong mo dala sa gobyerno sa Dios, kadtong magapabilin kadtong yung tinuod nga mga anak sa Dios nga mo'y magdumala sa gobyerno sa Dios. Kadtura kay dili kaganahan aning imong posisyon, dili jud ka mo apil, dili jud ka sinandiha magmaya, maglipay ang mga balaan, kamong mga langit, magpaktawan ng mga langit. Ano man, kadaugan na gud na. Dugay ng panahon nga paabot ni malahari. Dugay ng panahon.
1982. 1982. 40 years. 40 years niya nga gipatindog. Gipatindog ang gobyerno sa Dios gikan sa 1982. Iyang gipatindog. Dili man na ipatindog og walay mga materialis. Walay mga materialis. Kamo di ay magtukod mo balay, matindog bugo na yung balay og walay materialis. Damgo na lang mo ana. No? Nagdamgong mo nga nindot kay akong balay. Palasyo, nindot kayo, gwapo, pinakagwapong balay nga akong gitukod. Muna kinanindutan nga balay nga akong gitukod. Nya matukod din na og walay kuan. Walay mga materialis. Kay damgo ra man na nimo. Matukod ka na imong balay nga perting ninduta wala kay materialis. Kanang gingharian sa Dios nga mo kanang gobyerno sa Dios. Dili lang na tumoy sa dila. Gobyerno kana sa Dios nga ipatindog sa nasod sa Pilipinas. Mo nga 1982. 40 years nga gikuan ni Malahari. Iyang una dayon gipangita ang mga haligi, mga apostolis dayon. Aron mo tindog kana iyang gingharian. Mga apostolis ang iyang gipangita. Kumpleto na mga apostolis. Sunod mga propeta. Kaya ang mga apostolis gibutang man dayon sa bawat region sa buong Pilipinas. Kay mo kanay pattern. Aron mo tindog ang gobyerno sa Dios nga mo kanang gingharian. Munang gipangbutang dayon ni Malahari sa tibok Pilipinas ang mga leaders ng mga regional, mga apostolis. Naa sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4. Tanang region gibutangan ni Malahari. Aron makita gyud ni Malahari nga mo kini hulagway. Mo kini sistema sa gobyerno sa Dios. Dili lang sa damgo o dili makita sa material. Mo nga iya dayon ipangbutangan og mga leaders ang mga probinsya. Tibok probinsya sa tibok Pilipinas. Pangbutangan niya. Pero ang mga probinsya leader, mga kasabot o unsay programa, wala. Nalingaw o panghilot, lingaw. Panginabuhi, nalingaw. Pero ang plano sa Dios nga gobyerno, wala. Mga walay nakatindog. Wala. Kay taman ra sa provincial leader. Muna nga ug si Malahari pa kamo naman ani ang motrabaho. Kamo na ang motrabaho ani. Kamo na yung trabaho ani. Kamong mga provincial leader. Kamong mga provincial leader. Kamong mga regional. Kamong mga provincial leader, kamo magtrabaho aron butangan ninyo o mga leaders ang bawat lungsod. Kamong mga na-assign sa lungsod, mo trabaho mo para butangan ninyo mga leaders sa bawat barangay. Unang, kaloy sa Ginoo. Hapit na. Humana namo aning Mindanao. Humana namo trabaho sumala sa sugo ni Malahari. Nanay mga leaders. Mobitaw nga unsay sulti ni Malahari sa una. Daghana gyud ninyo mga coordinator sa daghan jud. Aron daghang malista mga tao. Daghanon ninyo mga coordinators. Kay bot pasabot di ay sa plano ni Malahari nga aron mapatindog ang gobyerno sa Dios, divine government of God.
Kay katong mga coordinators di ay himuon day tug leader sa divine government. Mo day to'y mahimong leader. Mo nga kaloy sa Ginoo karon nag-ilog ang mga coordinators ug kinsay muhawid sa ilang barangay ug sa lungsod bilang mga hari ug reyna. Dili sila musugot nga lahi ang ibutang. Di sila musugot. Kaya sila pa, ako'y gatrabaho. Ako'y nang lista o mga tao dinhi. Ako'y naghago. Ako'y naggastos. Kaugalingon na akong kwarta. Unya lahi ang mulingkod ani. Lahi ang mulider aning akong barangay, akong lungsod. Dili na pwede. Nya. Sa maka buhat raman. Kaya di man na pwede nga, ako ang leader diri. Ako ang hari diri. Ako ang reyna diri. Dawaton ako ng posisyon. Pero taman ra sa posisyon. Unya, kaya ang gobyerno sa Dios na may kabalaoran tulumanon kasuguan. Na may balaod ang gobyerno sa Dios. Kaya ka nimo nang tumanon. Kaya ka nato na tumanon. Di naman pwede nga mudawat ra tao posisyon. Kay ang posisyon kaakibat man ang obligasyon. Kay ang obligasyon mao kana ang nagpalig-on sa atong posisyon. Masisulti sa Ginoo. Sumala sa Revelation 3:11. Unsay sulti sa Ginoo? Insya. Kupti pag-ayo ang imong nabatunan. Aron walay makaagaw. Unsay babala sa Dios para sa mga tao nga mahimong leader sa divine government of God. Sa gobyerno sa Dios. Unsay babala sa Dios? Kupti pag-ayo ang imong nabatunan. So unsa may atong nabatunan? Kanang nahimo tang leader sa barangay. Kanang nahimo tang hari ug reyna sa barangay. Sa divine government of God, sa kingdom of God. Kanang nahimo tang hari ug reyna nga leader sa lungsod. Kanang nahimo tang leader o hari ug reyna sa probinsya. Ug nahimo tang leader hari sa region. Munay atong nabatunan. Munay atong gikuptan karon. Nga kuptan. Sumala pa sa Dios. Kupti pag-ayo ang imong nabatunan. Kay dili ta kabalo mo kupot ana. Ang pagkupot ana kana lang pagtuman sa kabalaoran tulumanon kasuguan. Unsa may balaod? Among gipadayag. Among gipasabot. Una, nga once nga mudawat ka sa posisyon as a leader sa divine government sa kingdom of God bilang hari ug reyna, kinahanglan mo tuo ka. Dili lang pagtuo, kung dili inubanan sa buhat. Kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Ningon anak. Dunay pagtuo ug dunay buhat. Unsa man ang buhat? Kanang pagtuman sa kabalaoran tulumanon kasuguan. Ingon ana. Sumunay unang requirements. Mutuo ka sa gingharian sa Dios nga naa sa nasod sa Pilipinas. Mutuo ka nga ang founder sa gingharian sa Dios si mahal na Hari Filemon Ondok Remudansa. Mutuo ka nga si mahal na hari mao ang katapusang adan nga mooy mugayad kanato pinagi sa iyang espiritu. Kay ang unang adan na himong tao apan ang katapusang adan mahimong espiritu nga maghatag og kinabuhi. Mutuo ka anak. Mutuo ka nga si mahal na hari mao kanang Dios.
Mutuo ka. Kaya uban karon hibaw ang Dios usara, si Jesus Christ ra. Mura na hibaw ang Dios nila. Pero sa kingdom of God, 89 human flesh. 89 kalawas. Ika-88 kalawas si Malahari. Pero giandaman po di Malahari og ika-89 kalawas. Siya ra. Ingon anak, mutuo ka muna'y una. Ikaduha, unsa man na? Kinahanglan ang mudawat bilang pagka-leader sa gobyerno sa Diyos, sa divine government of God bilang hari o reyna. Walay bisyo. Walay bisyo. Ibalo na tag unsang klaseng bisyo nga gibawal ni Malahari. Once nga wala kay bisyo, kay dili palingkuran sa gobyerno sa Dios nga hari o reyna, leader, unya dunay bisyo. Betan, dunay hindawat o posisyon, palahubog. Magreklamo man tong mga tao dito sa barangay. Mingon man to, hari, unsa man tong imong leader diri, hari, yung leader namo sa barangay. Hari mo kunto siya. Hari man ang sablay kay wa man nakauli, kay hubog man. Gabad ay man atong sanga sa Japanese. Agi sa kahubog. Maayo ka na. Dili na maayo. Munang walay bisyo. Kay naamangani bisyo karon. Hinay-hinayon nagtangtang. Hinay-hinay sa pagtangtang. Hinay-hinayon sa pagtangtang ang mga bisyo. Para mahimo siyang tinuod nga anak sa Dios, nga magdumala sa gobyerno sa Dios nga mo kanangging harian sa Dios. Mala pa sa gitawag sa Dios, umari kamo mga dinaig, madinaig day ng palahubog. Dinaig day ng bisyoso. Dili na dinaig sa Dios. Ang gipangita sa Dios sumala sa Matthew 25:34, umari kamo mga dinaig sa akong amahan. Kay saluyo sa atong pagkadinaig nga kita wala tay bisyo. Wala tay bisyo. Saluyo sa atong pagkadinaig ang Dios nagaingon. Panundan ninyo. Doon na ipanunod ang Dios. Mo kanangging harian. Mo na ipanunod kanangging harian. Nya kay gobyerno man na. Ang gobyerno sa tao biya, doon na biya namunuan diha sa barangay, sa lungsod, sa province, sa region. Kanang gobyerno sa tao na to karon mo binay pattern sa divine government of God. Pero dako og kalainan. Dako. Kay sa pinansyal lang, sa gobyerno nato karon sa tao, ang pinansyal na aman sa nasyonal, wala may kwarta ang barangay. Pero sa divine government nato sa kingdom of God, ang daghang kwarta kanang naa sa barangay, wala sa nasyonal. Kaysa 1 million diha sa barangay, ang moabot dito sa central office is 100 pesos naman. So, ang budget naagit sa barangay. Munay kalainan. Kalainan. Ingon anak. Mao nga ikaduha no, walay bisyo. Mo na nga kanang mudawat ron sa mga posisyon sa divine government ng mga barangay king and queens, municipal king and queens. Mag-anad-anad na mo nga hinahinayan ninyo na iwas. Iwasan na gid ninyo ng mga bisyo. Kay dili biya dumalahon ang gobyerno sa Dios sa mga tao nga dili balaan. Balaan
makagaba biya, makagaba ning mga leader sa divine government kung naay manamastama sa pagsaway ani. Makagaba manggani ng santos nga dunay mata di ka kita, dunay dalunggan di ka dungog, dunay baba dili ka istorya, dunay ilong pero dili ka timaho. Makagaba manggani na unsa pa ka ng buhi nga leader sa gobyerno sa Dios. Mao nga sa mga coordinators nga among giadto no sa Region 12, Region 11, Caraga Region, Region 10, labi na diri sa Akua sa Region 9. Unang kato mga coordinators, hilak sila, hilak nga nakasabot, nga andam gid sila modawat. Pasalamat sila nga dili lang taman sila sa pagka-coordinator. Duna di ay giandam sa Ginoo nga sila mahimong leader sa gobyerno sa Dios. Hilak sila. Kaya nakasabot man sa plano sa Diyos. Nakasabot. Ikatulo. Kanang tax. Sa gobyerno sa tao, doon na bay mga tax. Asa man gikan nila ng ilang mga kwarta sa gobyerno sa tao karon. Diba sa mga tax na sa tao, mga taxes daghan, property tax, immunity tax, income tax, property tax, daghang mga tax, kaya nga taxes. Sumunay diha naka-income, diha ang kwarta sa gobyerno. Pero sa gobyerno sa Dios, dili taxes. Tax ra. Kanang 10%. 10% mura na. Usara. Ngunay, asa po na gikan sa mga tao, labi na sa mga leaders. Once nga modawat ka sa imong posisyon, nanglan, musunod na ka. Musunod na ka diha sa balaod sa Ginoo, sa gobyerno sa Dios nga tax. Nga 10%. Sao man nimo pagpalig-on sa imong posisyon? Igora ka modawat sa posisyon, nya di ka musunod anang obligasyon, labi na ka ng tax. No? Di man na pwede. Dili ka makapugong sa imong posisyon. Nagpaabot ka nga, moabot ang panahon nga naay mo ilog sa imong posisyon. Kay abi nimo, abi ninyo no. Ang number 1 nga muilog sa posisyon sa gobyerno sa Dios, labi na kay mga hari ug reyna, kanang mga adunahan, mga dato, nganuman. Dato sila pero dili sila matawag og hari ug reyna. Na sila mga property, gwapong balay, gwapong sakyanan, pero dili sila matawag og hari ug reyna. Dili sila matawag og hari ug reyna. Mao nga number 1 nga muilog sa posisyon karon. Labi na to mga leaders nga modawat ra posisyon, wala nagtuman sa mga obligasyon. Mga dato nga naman sayon ra nila dayon mo paghatag pagsunod 10%. Dali ra nila na buhaton. Pero kanang mga pobre kay pag ingong ganig 10% ningom rig makuhaan man ang ako ang income. Hatag po di ay tag 10%. Di na po di ay takakaon anig litsong baboy. Di na kainom og tanduway. Dili ko anang leader. Membro ra ko, membro. Beneficiary ra ko.
magpaabot ra ko. Nagpaabot lagi ka pagka beneficiary nimo, makadawat nya. Kada adlaw pag gagainom og tanduay, makaabot day ka anang deuterium. Ha. Makaabot day mo anang deuterium. Kanang programang deuterium, programa sa mga buhi na, dili na programa sa mga patay. Kaya kanang patay, di na nakakita kwarta, di na nakakangkang o kwarta, di na nakahikam o kwarta. Buhi. Buhi ang mudawat. Mula siya. Unang number 1 gyud para pagpugong sa atong posisyon. Nga wa nay makailog sa imong posisyon. Kana lang pagtuman sa mga obligasyon. O kung say balaod sa gobyerno sa Dios sundo nato. Dili man pud ni pinugsanay. Dili po nato pugson kay kanang Dios nagbutang na daan, naglaan na siya daan. Sa kada barangay naglaan na siya usa ka tawo diha. Muna isulti ni Malari. Malari pa sa una, istorya Jaime siya. Ayaw kabalaka noy anang mga leader nga, mga leader gipang butang diha dili manglihok, dili magtrabaho. Ayaw kabalaka kay nagbutang na ko laing mga tao diha kada lugar nga mo'y mo trabaho anak. Mo'y mo trabaho. Na? Muna nga tingnan mo karon oh. Triple SB Siraway Siboko Syokon Baligian kumpleto na. Kumpleto. May provincial leader. 5 ka municipal kumpletong leader. Kada lungsod, kada barangay ug pila ka barangay 20 city 30 kumpleto na og leader. Kumpleto na. Tapos kanang purok, napod sila purok leader. Muna na ang gobyerno sa Diyos, sa divine government of God, kingdom of God. Kumpleto na. Munang si Malhari pa ayo, dili ka mabalaka ng mga gibutang leader diya wala nagtrabaho. Kay dili gid sila ang nakadestiny nga mooy leader sa divine government. Tagaan na guna-huna nga dili na ganahan. Tagaan na guna-huna nga dili sa ganahan mo trabaho mo lihok. Kay naaman di ay lain nga mo trabaho. Naa. Ingon ana. Unang pasalamat mi sa mga coordinator sa Deuterium beneficiary nga sila di ay itong nahisulat diha sa Matthew 25:34 nga umari kamo mga dinaig sa akong ama. Nganong di man sila matawag og dinaig ngano man. Biro mo nang lista sila nga libre walay bayad. Diba? Naghago, gumasto silang kaugalingong kwarta, walay sweldo. Di ba dinaig na? Dinaig sa atubangan sa Diyos. Kamo kuno. Magsuroy-suroy mo. Patrabahoon mo. Tagaan mo misyon, unya walay sweldo mo sugot mo ana. Di mo roy mo sugot. Ngano man, mingon bi og tawhanon lang kami mingon bi kag galangan-langan ra na sa akong trabaho. May pay mamunot ko ana, manglampas ko, makakwarta ko. Lista-lista, wala ko sweldo. Mao nga kanang mga Deuterium kanang Deuterium coordinators sila gyud ang tinuod nga gidayeg sa Dios. Nga umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panunda, doon na day giandam sila nga ipanunod. Mao nga dawat gid sila. No? Dawat gid sila sa ilahang posisyon as a leader sa divine government. Muna nga practice na sila, no? Ka-practice na sila sunod sa to mga kabalaoran tuluman ng kasuguan. Ikatuloan na kanang dili sa pagkaon sa karning baboy. Sa una raman na gisulti gina ni Malahari bisan sa paghikam gibawal kay karumal-dumal kana sa atubangan sa mata sa Ginoo.
kinsa ka to magakaon sa karning baboy tantangan o kinabuhi. Munang gibawal ni Malahari na ang pagkaon sa karning baboy, munang usa na sa balaod nga kadto mga leader sa divine government bilang hari ug reyna dili na magkaon-kaon anang karning baboy. Kay inyo magsigig kaon-kaon ng baboy, ana, nasupak nimo ang balaod sa Dios niya, leader ka. Naay makasumbong dia nga baling nagpalitson ka. Birthday sa imuha. Birthday, pista, bunyag, kasal. Palitson kag baboy. Nya leader ka sa divine government nya balaod guna sa Ginoo. Bawal. Nya makapugong ka kasi mo posisyon. Di ba gud ipatawag ka? Imbestigahon ka usa ka tinuod. Balaod sa Dios. Munang bawal. Bisan sa paghikam. Hikam gani bawal, kanon pa. Nga makadaot. Kanang uban, sagdi lang na sila nga mangaon kay dili gidi ay nila destiny nga mugamot ning kalibutan na. Kay sila pa wa may mugamot kuno aning kalibutan mga matay man. Di. Kaon. Kaon. Total lang gipangita sa Ginoo. 35 million raman ka tawo. 35 million raman. Kaon mo bisag unsa, walay mo pugong ninyo. Talwa may mugamot ning kalibutan na mga matay man. Sa mo abitang orientation. Akong gingnan sila. Pinsan na tong gustong maluwas. Taas ang kamot sila kay gustong maluwas. Taas ang gustong mamatay. Kisa tong gustong mamatay. Taas ang kamot. Walay hing taas o kamot. Yun sa. Gusto namang silang maluwas. Kay ang kaluwasan mo man kuno ang kamatayon. Walay hing taas. Walay hing taas ilang kamot. Kinsay gustong mamatay nga maluwas sa manunta. Muda itong wala silang hitaas kay anugon kuno ang deuterium. Unang anin man ang kumpay kung patay ng kabayo. Karon nangandoy mo kamatayon. Ihatag na sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagaingon, pangayo kay pagatagaan. Tuktok kay abrihan. Pangita kay makakaplag. Nangayo sila kamatayon. Ihatag sa Dios. Ako bitong gipataas. Taas ang kamot. Kinsa tong gustong maluwas. Taas sila. Wa gyud nagpaubos. Taas gid tanan kay gusto gyud kaluwasan. Nya nagatuo sila nga ang kamatayon mo ay ang kamatayon luwas na. Pag ginahog kinsay gustong mamatay. Taas ang kamot, walay hing taas ang kamot. Unsa? Kamatayon man ka may kadaugan aron maluwas. Wala na hinuhing taas ang kamot. Ingon anak, no? Oo nga. Ayuhon ba nato ni kalibutan? Kung si Malahari pa. Ayuhon nato ang kalibutan. Kay, kuha may laing mo trabahoan. Kita raman. Kay kita raman ang nahibalo. Ug unsay mga butang o malabot ug mutang nangagi. Sumala sa gisulti ni Malahari. Malahari mo guide na nato matagusa. Unsay plano. Mao nga unsa tong ikatulo kanang dili pagkaon sa karning baboy. Kana kung pagkaon sa isda nga walay himbis. Ang kanon anak kanang dunay himbis lang. Kanang walay himbis dili na pwede kanon. Kay kanang isda nga walay himbis mutapot ng mercury diha sa dagat. Ang dagat sa puno ng mercury kung si Malahari pa. Kutaw ni mo ng dagat sa panahon sa dulom sa pag naibulan. Kutaw ni mo na galagalaga ng dagat. Mercury na. Gikan sa kabukiran. Maanod diya sa kadagatan. Panahon sa dagkong ulan. Bagyo. Unos. Mutapot na sa isda nga walay himbis. Katong isda pag nga dunay himbis, mutapot po to. Pero kay
Katong doon ay himbisan man to nimo, himbisan. Kahimbis nimo ng ad-aron tapos hugasan nimo 5 times nimo hugasan. Aya nimo tulaon. Nang safety ang tao diha. Pero kanang isda nga walay himbis, para sa anang mga tulingan, tambakol, pirit, asa-asa, bilog-bilong, espada, basta walay himbis. Walay himbis. 1,000 times nimong higop anang sabaw. Kay wala may himbis, ugasan rin mo nagkaduha katulo. Imo din tulaon. Bukod sa dili pakaon sa Ginoo, sala na kay hingkaon ka. Ikaduha, na ay mercury, makadaot sa alawas sa tao. Itong mercury, mutoy mo gahi sa atong mga kaugatan, dili na maka-circulate og ayo ang atong dugo. Ang dugo mo nang kinabuhi, blood is life. Nun anak, nang gibawal ni malahari na. Kanang baka wala na gibawal, wala na. Pero kada adlaw po kagabulalo, no? Kada adlaw kagabulalo, ma-high blood po ka ana. Taas imuhang kolesterol. No? Dili ko na mayo. Munang mukaon ka na, so sa katuig, sa katulo lang. No? Kanang October 14, March 8, July 27. So, mura na atong panon. Mura na atong ikaon. Pero, ginagmay lang. Dili kay kaon nga murag wala na ugma. No? Ana. Ikaupat, kanang dress code. Kanang dress code sa mga hari o rayna. Bawal lang mag-short pant o magpantalon. Hari kung ka o rayna. Rayna kung ka. Kung hari, pwede na mag-short pant, magpantalon. Pero kung babae, ibawal gid na. Ginadili ang pagsuot sa kasuotang lalaki na isuot sa babae. Karumal-dumal ka na sa mata sa Panginoon. Muna nga, kung ikaw, dawat kag posisyon, babae, bilang leader, hari, bilang rayna, hindi ka pwede nga magpantalon, mag-short pant. Eh, penitan, rayna ka, niya, ga-short pant ka, paipok ka diha. Paipok ka, lakaw-lakaw, igwad-igwad dito, paipok. Dili may lang taon sa katilimban. Ngayon dahil itong mga marites nga, ari, nasaman itong imong leader sa barangay nga, rayna makanuto siya, pero gapaipok man. Dili mayo. Muna nga, praktisa nato, mag-practice ta, na dili na ta mag-short pant, dili na ta magpantalon. Yun, anak. Nay mga balaod, hinay-hinay ba? Hinay-hinay sa mga kabalauran, tulumanon og kasaguan. Kay kita mo dawat tag posisyon niya, wala ta sa obligasyon. Wala munang dili jud ka karapat dapat nga may mong leader sa divine government, taman lang sa pagdawat sa posisyon pero wala ka nagtuman. Mabot ang panahon nga may lisan. Di man pwede ng leader nga wala nagtuman sa plano sa Diyos. Kinahanglan jud nga atong tumanon. Gatuo ta pero walay buhat, patay. Kinahanglan ato ang responsibilidad as a leader. Probinsya leader ta, tabangan nato atong mga munisipal para
ma-organize ang iyahang lungsod o pila ka barangay mabutang ag leader. Mga municipal pod tabangan po itong mga barangay leader. Tinabangay man na kay kami po sa region mutabang po ni sa mga probinsya leader. Ingon ana tinabangay ra man na para tanto-tanto na mahuman jud ang plano sa Dios. Amo kanang pagpatindog sa gobyerno sa Dios. Muna nga mananamo og soroy ning tibok Mindanao. So next schedule naman nagkataon naman nga mular kami og Manila karong November 7, no, mular kami Manila kay doon ay convention dito sa CIE Bayanihan Broadcast Media sa PICC Pasay. So muatin mi mao nga amo na pong delikyaton na po namo samtang naami sa Luzon ang mga schedule diha sa Luzon. No. Kita sa kinsa lang tong mo magpatawag. Atong magpatawag nga magpa-orient, magpa-briefing sa ilang mga coordinators, so mura po to'y among orient. No? Atong dili pod magpa-orient, dili pod ni magpugos. No? Ipindira na dayon diha sa Luzon o asang mga region ang magpatawag kay sa Luzon god kuan ra man na Region 1, Region 2, Region 3, Region 4 ug NCR mura man na. Una nga pagkakataon na pod nga muana media karong November 7, no, kay November 13 man ang convention. So mag-agad na pod may kung say mga schedule o kinsa tong mga regional nga magpatawag, no. Pindira na sa mga regional. So pagkahuman na uli na pod may dayon diri sa Mindanao kay nanami sa Mindanao, next program namo is motabok na pod may Visayas, no, Visayas diha sa Region 7, Region 8, Region 6 and Region 5. Muna po na kay gapaabot na po dito ang atong mga coordinators o mga regional nga nagpa-schedule sa ilahang mga schedule for orientation and briefing coordinators sa mga coordinators. So ganun lang, nana lang mga kapatid, no. So daghang salamat, no, sa mga nag-view sa ating live. Ako na lang gipatuloy ang kuan dahil putol-putol ang ating programa sa DYAA Super Radio Cebu dahil medyo ang panahon dito medyo nasilimuot, no. Dili pareha diri sa tuwa sa Mindanao nga okay ang mga signal, panahon. Pero dito sa Cebu, part ng Visayas, medyo ulan, kilat dalugdog, kaya minsan walang signal, kaya putol-putol. Mao nga ako na lang di padayon. Sayang naman ang ating live. So thank you so much sa mga nagsunod sa atong mga live, Luzon, Visayas, Mindanao. Ingat lang ta na mga pagsulay sa kinabuhi. Huwag lang tayong bibitaw. Kasi kung bibitaw tayo, hindi tayo magwawagi. Saksing butiki. So laban lang tayo, laban. Ano man yung mga pagsubok, mga pagsulay sa kinabuhi.
lalong-lalo na karong katong Grand Parade sa 2024 April 11. So, na kadaugan na to. So, andam na mo, no? Tatahi na may mga sutana o kapa. So, sa Barangay King and Queens, ang kapa nila is purple. No, purple. Mga babae, white na whole dress, Rhina dress. Tapos may kapa. Purple. Sa lalaki po, sutana. Tapos ang kapa nila po is purple. Sa mga King and Queens sa barangay. Sa mga municipal King and Queens, ang kanilang kulay is kulay red, no? Ang kapa sa babae lalaki kulay red. Ang pangilalim Rhina dress kulay white, and sa lalaki naman is sutana. So, kulay red ang kapa. Kasi color coding tayo. Tapos sa mga provincial leader is royal blue, no, ang kapa, royal blue ang kapa. No, bayeman ang laki. Ayan. Kaysa amua mga regional, ang kapa namo is bronze. No, bronze ang kapa namo. Bronze. Kaysa mga royal family is silver. Ang kapa nila is silver. Ayan. Ang Mala Prinsipe Rocky, mga ano yan sila, kasama sa mga ano yan, royal family. Pero as president sa the Kingdom of God, yes, ang kapa niya is gold. Golden yellow. Gold ang kapa niya. So, ganun ang setup sa ating colored coding sa ating mga kapa. So, makilala tayo. No? Kaya, sino man yung leaders, yun ang gagawin natin para makasama tayo sa kadaugan, pagsaya nga dugay ng panahon nga gipaabot ni Malahari nga manggawas na ang mga hari ug reyna nga maila na sa kalibutan. So, thank you, no? Maraming salamat sa mga nag-view sa ating live karon. Salamat. Mula dito sa lugar ng Bethel, Rock, New Jerusalem. Sabi sa kita. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang